Hinay-hinay naman, anak. Hi. Hi. Si ate, yan na ang gustong-gusto niya ngayon. Yung sinusubuan niya si Kenneth. Wow, gusto ni Kenneth as well. Is, goed gedaan. High five. Oh, it's done. Thank you, anak. Oy, kagaling naman ng ate. High five, ate. High five. Good. Uy, mapalo yan. Okay. Sige, sa'yo na. Ubus na eh. Wala na po. Oh, sige. Gusto niya siya maglagay sa table. Okay. Uy! 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 Okay, kuha pa kita. Wait lang po. Ayan na, meron na ulit. Na-refill na. Gusto pa niya, guys. Ang dami niya nang nakain. Careful, ate. Wag bilisan, ate. You wait until Kenneth swallow the first one, okay? Wala. Nilalagyan. Ketchup. Ketchup ba ito? O, nilalagyan pa niya ng ketchup. O, sige. Eat na ikaw. Wow! Katsa! Galing naman. Wait for it, ate, until Kenneth is done chewing and then swallowing. Okay? Si Ate Zoe tapos na yan kumain. Alas good? Oh, yung galing, guys. I'm so proud of my children. Pwede ko nang iwan si Kenneth kay Zoe. Nag-lip gloss muna ako, guys, para sa inyo. Para hindi tayo maputla sa ating video. Di pa tapos? Okay. Ginagawan ko ng sandwich si Zoe kasi may school siya today. At kumakain sila ng fried rice today. So, ibig sabihin, may school. It's either Tuesday or Thursday. So, Thursday today dito. Today ay July 11 na, guys. Naku po. Ang bilis ng panahon. Ilang tulog na lang, Pasko na. Sobra ganong kabilis, diba? Bilis ng panahon talaga. Grabe ka-dedicated ng mga tao dito sa football team nila. Dapat ang pasok ng Ate Zoe. Hayaan mo lang, ate. Latmar, Kenneth. Dapat ang pasok nila, Zoe, 8:30 ng umaga. Pero dahil may laban ng Netherlands kontra England, kagabi, ang principal o ang director ng school, nag-decide siya na yung mga bata papasok na lang ng 9:30. Imbes na 8:30. Ganon sila ka-dedicated sa football team nila dito. Tapos na, nak? Saglit lang. Opo. Ay! Ay! Gusto ko na. Gusto mo pa ng bread, anak? Wait lang. Yogurt na lang. Gusto pa niya. Wait lang, anak. Kumain na ng kanin. Gusto pa ng tinapay. Oh, saglit lang po. Ito na, patapos na si Mami. Opo, wait lang. Ay, naku po. Sumigaw na. Ay, naku po. Opo. Uy, tapos na ang baon ng ating ate. Saglit lang po. Ay, naku po. Ay! May dumating akong sulat. Nasaan na ba yan? Ayun. Ano ito? Para sa ito? Bermuda. Cervical cancer awareness. Dito kasi, yung ages between 30 to 60, bibigyan ka nila ng letter para magpa-appointment para sa cervical cancer test, parang ganyan, examination. So, ipapap smear ka nila para makita kung nasa early stage ka ba ng cervical cancer or what. Para makita lang, mas okay yung makita mo ng mas maaga kesa sa late na, diba? Saglit yung sa kamay ko. Ayun nga, so libre yan, galing yan sa government, ipapap smear ka nila, and then they will check for you kung healthy ang cervix mo, and etc. Ganun siya. Maganda, diba? Tumawag na ako
Tapos, ang schedule ko ay today yata, Thursday or tomorrow. Tignan ko nga. Pero, tumawag na ako nung natanggap ko mismo yung letter. Today. Today ang ano natin, ang exam natin for cervical cancer. Libre lang yan, walang bayad. So, magandang program yan ng government dito. Since halos kaka-35 ko lang, tapos bigla nila kung ano, sinendan ng letter, which is good, diba? Tapos, hindi ko alam kung meron ganyan sa atin. Meron siguro yung exam, pero ikaw yung magbabayad. Hindi ko lang sure. Or sa health center natin, meron po ba silang pinoprovide na ganyan? Na free cervical cancer examination or test. Hindi ako aware kung meron sa atin. Pero kung meron, mas maganda, diba? And the good thing is for free siya. All you have to do is go there and appointment and then pa-exam. Babae naman po ang mag-i-smear sa inyo. So, which is good, diba? Dito kasi alam nila kailan ang birthday mo. Ang government, alam niya ang birthday mo. Alam niya ang saan ka nakatira, ilang kayo sa bahay, sino asawa mo. Lahat yan alam ng government. Kasi meron kami tinatawag na ano dito, parang citizen number, parang ganyan siya. So, kapag niregister mo yun, kapag niregister mo yung sarili mo sa isang munisipyo, lahat na ng tungkol sa'yo malalaman na nila. Hindi na tungkol. I mean, lahat na ng basic information about your birthday, anong nationality mo, ilan anak mo, sinong asawa mo, those things. Pag in-insert yung parang citizenship number mo, malalaman na nila kung sino ka. So, most of the time, yan ang ginagamit sa lahat. Sa tax, sa pag-file ng kaso, sa register ng mga bata, sa pagkuha ng insurance, sa pagkuha ng bahay, paglo-loan, BSN number or citizenship number, parang ganyan. Hindi ko alam ano yung tawag siya sa kanya sa English. Burger service number yan eh. Sige na, tingnan ko nga para sa inyo guys. Burger service number. Citizen service number. Ganun siya. So, lahat. Basta kapanganak ng bata, i-register yan kaagad. Makakakuha siya ng citizenship service number. And then, gagamitin nila yung citizen service number na yon para sa sustento ng gobyerno sa bata. Kasi nga dito, diba, na-mention ko na yata yan. Merong sustento yung mga bata galing sa government. Lahat ng bata na pinanganak dito sa Netherlands, kahit both parents nila are not Dutch citizen, kagaya namin ni Daddy Teba, nung una, nung pinanganak ko si Zoe, hindi naman kapanganak ni Zoe dito sa Netherlands, Dutch siya kaagad, hindi, ni-register pa namin siya. Dapat isa sa amin ni Daddy, si Daddy ngayon ay half, na din Dutch, so, nung nag-Dutch si Daddy, automatic na nag-Dutch si Zoe, at nung pinanganak ko si Kenneth, ayan, Dutch na din siya. Ganon. So, either way, kung ang both parents ay foreigner, basta dito pinanganak ang bata, meron siya. At meron siyang citizenship service number, makakatanggap na siya ng ayuda. Ayuda. Ano ba yan? Anong tawag doon? Sustento, galing sa government. Oras na, hatid ko na ang Zoe. Let's go, anak. Where are you? Yeah. Tapos na pinakain ng isda. Let's go. Kunin mo na yung sandals mo. Ang aga, guys, ng aming labanan dito. Before ko pinanik si Kenneth, binigay sa tatay niya. Ganyan ang labanan namin. Oh, let's go. Get your bicycle. Magbabike ito pa school. Ano? Sige po, pwede po. Ayaw mo po yung sandals na pink? Ayaw? Gusto mo po yan? Okay, sige po. Mami, ano po? Ay, hindi. Masyadong yung hula hoop, malaki. Yan ang sandals mo o yung isa kasi masyado yung maluwang, anak. Do you like that better? Okay, let's go na. Go your bike. Get your bike. Go your bike. Ano ba yan? Ang hirap mag-English, guys. Ang aga-aga. Ay, tara na. Baka malate ikaw sa school po. O sige, pwede yan.
Atid na muna natin ang ating ate Zoe, guys. Bye, Zoe! Bye! Bye! Ay, hindi na gumagana yung mga ano mo na. Ay, hindi, gumagana pa. Kala ko di na gumagana. Yeah? It's so nice, no? May inaano kasi sila dito, oh. Yung parang bouncing castle, parang ganyan. Ano yan? Yan yung ano niya, business niya. Let's go, anak. It's nice, no? Ganda ng bahay niya, guys. Oh, hey, super nice. Uy, ate. Na-mesmerize na si ate. Maganda siya, no? Gamitin siguro nila, may party sila. Let's go dito. Walang katao-tao sa daan. Ang cute. Let's go. Tingnan mo si ate, doon pa rin nakatingin. Mga hortensia, ganda. Hala, ate, magbike na, hala ka. Saan nakatingin yun? Opo. Tara na, magbike na. Magpunta na ng school. Maganda. Ano po yan? Maganda ang bulaklak. Hanggang 2:30 sa school si Ate Zoe today. So, hindi ko siya lalahanin na sunduin mamaya. Susunduin siya ng daycare. Nag-daycare pa rin kasi sila. Sabi ko nga sa inyo sa aking last vlog. Kasi nga, binayaran din naman namin yun. Sayang naman. At saka doon kasi sa daycare, makalaro sila sa ibang bata. Imbes na sa bahay lang sila lang dalawang nag-wrestling doon. Mas okay na may iba silang kalaro. At saka mas maganda din kay Kenneth kasi nga next year kato ni Kenneth, ipapasok na rin siya sa school. Ano lang naman yun, parang 2 or 3 days. Tapos yan, halos laro-laro lang naman. Pero maganda yun kasi sa bata para makihalubilo siya sa iba. Hindi siya masyado yung clingy sa akin or sa daddy niya. Ay, ano pala today? Basura pala. Labas ko pala yung basura namin. Gising na daddy niya. Nakadikit na naman sa daddy, guys. Mamaya niyan, pag gumalis na ang daddy papuntang work, iyak na naman. Ay, hindi. Ano pala? Nasa pala siya, daycare. Mamaya. Kenneth. Hindi naman natin siya umiyak kahapon, di ba? Hindi na siya umiyak, pero malungkot siya kahapon kasi umalis ka na. No, Beng? Opo. Ano yung nasa nose mo? Tipo na ito. Nakaidlip na to eh. Kakagising lang din niya. Sabay sila ng daddy niya. Punta ka sa daycare mamaya po? Ha? Punta po sa daycare yan? Okay? Kasi may si mami ngayon. May appointments. Appointment, isa lang. Punta nga ako ng yung sa aking pap smear. Ay! Hey! Kenneth! Tinawagan ako ng kanina, yung tinatawag nilang consultancy bureau dito para sa mga bata. Yun nga, pa-schedule daw ng titingnan daw nila si Kenneth, yung development niya dito sa bahay, observe daw siya ano ginagawa niya. Pag alam niyo, pag tinatawag mo siya, kung titingin ba siya, kumusta yung development, hand and eye coordination niya, yung ganon. So, maganda din yun. Hindi sila na pupunta sa bahay. Pero kay Zoe, parang wala naman ako na ganyan. Na maalala na ganyan na in-observe nila. Sa bagay, nung kasi si Kenneth, ang dami niyang yung head niya, di ba, na flat. Tapos si Zoe kasi sa school. Oo. Sa school pala nun si Zoe. Si Kenneth nun, di ba, every now and then, nung pa siya, ilang months siya nun, dad, nung na-flat yung head niya? Mga 3, 4 months, ganyan, no? 5, ganyan. Di ba, kung ma-remember niyo may mga video kami na gano'n na mineasure yung head niya kasi nga sobrang flat talaga ng dito niya. Pero ngayon, okay naman na. Hindi naman siya nag-flat ba yan, Dad? O ano? Bumalik na. Nalayasan na tayo. Nabili naman kasi ng di ba? Oo, bumalik na. Umayos na yung niya ulit. Ano? O, dito.
Dito. Dito kay mami. Dito kay mami. Ang dami na naman nating kalat for today's video, guys. Mamaya na tayo maglinis. Oh, ay go. Na paano ikaw? Okay, sige. Kunin mo na. Yung mga toys na dito sa sofa. Ayun nga, yung sa ano ni Ken, sa development niya, pupunta nga daw sila dito. Pero syempre, hindi ko na yun ma-video siguro kasi nga nakakahiya na magtanong sa kanila na pwede ko mag-video. Bali, next week pa matitingnan ng ating Kenneth. Kasi yun yung concern ko dati, diba? Yung pag tinatawag siya, hindi siya tumitingin. Kung ano lang yung ginagawa niya, tinutuloy niya talaga. Tapos pag may paano ka sa kanya, hindi ka talaga niya papansinin. Pero, so far naman na nasa bahay ako for 4 weeks, nakita ko naman yung ano niya, development niya. Talagang kapag tawagin mo siya, tumitingin na siya ngayon. Kenneth! Ayun, diba? Kenneth! Hi! Tsaka pag may sabihin ka sa kanya, Kenneth, ilagay mo nga to sa ganito, ganyan, ganito. Makinig na siya most of the time. Pero, syempre, gusto ko pa rin siya matignan ng specialist. Yung sa development niya. Ganyan sila mag-ama. Para makita din, diba? Libre lang naman. So, hindi naman libre actually. Binayad din naman namin yun sa insurance namin. So, kahapon, kasi Rola at Sandok, today, mga pot holder naman ang trip ng binata na ito. Sige, buksan. Sige. Hala, kunin pa niya yung isa. Sige. Dalawa na yan, ha? Dalawa na hawak mo. Kabilang kamay daw. Sige, bye. Anong gawin mo dyan? Okay, bye. Tapos, wow! Wala, nadulas. Okay ka po? Oh, anong gawin mo dyan yan? Happy ka dyan? Uy. Happy ka dyan sa ginagawa mo? Naku po, tinanggal ko na yung mga laman yan. Ano lang yun, yung bigas namin. Oh, sige, akin to. Ano pa? Sinuot niya talaga, guys, ang ano. Ano tawag dito, Dad? Mitten? Mitten. Basta yan. Kabisi niyang bata, oh. Bising-busy ang bata na ito ngayon. O, ano pa? Sarado mo na yan. Wala ka nang makukuha dyan. Sarado mo na. Tanggal na nga yung pintura, guys. So, pinturahan natin ulit yan, Dad. Okay, done. O, yung isa. Alisin yung laman, tapos... Oo, Kenneth. Hala. Ilabas. Ibalik niya, tapos kunin. Kakaibang trip talaga. At least isasara naman pala niya. Very good. O, yung isa, kunin yung isa. Ayun pa, oh. Ayun, oh. Kunin mo. Ilagay doon, ibalik na. Huwag mo na paglaruan. Kenneth. Ken. Kunin mo doon yung isa pa. Di andara. Hala. Di andara, ok. Pakmar, di andara. Dumatirok. Dar. Dumadayin dakas. Bakit? Opo. Ipasok na doon. Ipasok sa cabinet. Sige. Kaya mo yan. Ito na talaga yung age niya na open siya ng open na mga pinto, mga drawer. Ito pa, sa likod mo. There's one more here. There's one more. Ay, naku po. Okay, yun lang, guys. Liguan ko muna. Hatid namin sa daycare. Ay, kapogi na po. Kapogi na po. Ay, dito muna. Bye ka muna sa akin. Nakaligo na yan, guys. Hatid na siya ng daddy niya sa daycare. Dito muna. Ay, hindi man kinis si Mami. Kiss mo muna si Mami, Ay, kapogi na po. Ay, kapogi na po yan. Dito. Kiss si Mami, nagmamadali. Guys, gusto na talagang pumunta ng daycare. Sana lumabas. O, dito, kiss na lang. Kusya. Hug, Mami. Hug, Mami, kiss. Kumahagin, kiss, Mami.
And then you can go there. Ay, kapugi na. Ay, kapugi na. Bye! Si Daddy lang maghatid sa kanya sa daycare, guys. Kasi nga, meron akong appointment sa aking pap smear today. Oh, sige na. Bye! Bye mo si Mami. Duy-duy! Wala. Bye, Daddy, bye! Di talaga ako nilingon. Bye! Oo. Bye! Iniwan ko na si Daddy sa bahay. Paano na din naman yun? Papasok na siya ng work. Punta na ako ng clinic nito. Ganda na naman, guys. Oh! Ibang color. Ito parang mix ng white and pink and green. Ganda na naman. Nakari lang natin kasi malapit lang naman. Buti na lang may magbantay sa mga bata. At least, pwede akong umalis na mga ilang oras. Nandito na tayo, guys. Ayan na siya. Bilis lang naman siguro ito, no? Ano lang naman, pap smear lang naman, and then gugura na ako for sure. Ala, yung sulat pala, ayun. Dinala ko naman. Kasi kailangan daw nila yung sulat. Pasok mo na ako. Natapos na tayo sa clinic, guys. At nasundo ko na ang mga bata kanina pa, actually. Late ko na itong natuloy ang aking vlog. Na paano ang Ken? Ano yan? Anong gusto? Nasundo ko na nga itong mga bata. Uy! Mahit my food, he died. Hindi na po, kain na po ikaw. Ashley. Kain na ikaw. Please. Eat na ikaw. Ay, show mo daw yung ano mo. Show your bagong nail polish daw. Show it to our mga Joe. Look, guys! What color is that? Red? Red. Red with glitters. It's so pretty naman. Ay! Guys, nagwawala na ito isa sa gilid. Liguan meron ng broccoli sa sa hair. I'm so grateful. I'm so grateful na. I'm so smart. I'm so grateful. Guys, ipanik ko na itong binata ko. Oh, ganyan na siya pag inaantok na. Oo. Inaantok na ito. Ayan na ang binata. Nagpatanggal na talaga. Tara. Ipapanik ko na to, guys. Bukas ko na lang tuloy ang aking vlog. Mag-vlog na lang ulit tayo bukas. Oh, milk. Gusto mo ng milk? O, bigyan ka ng milk ni ate. Ayaw? Uy, hindi. Okay lang yan. Nagpapanggap lang ito niyan. Oh, okay na. Try mo daw ang milk. Oy. Anong gawin? Anong gawin? Nahulog ang milk. Natapon ng milk. Anong gawin? Undo. Oh, sige po. Ayun po, oh. Ayun po yung tissue doon. Doon, kunin. Thank you po, ate. Thank you po, ate. It's okay. Hindi, konti lang yung sa table lang. Ako na yung sa floor, anak. Salamat po, ate. Salamat po. Sorry po. Nahulog po ni Kenneth. Yung sa table na lang po. O, sige. Pati po yung sa floor. Salamat po. Thank you. Thank you, ate. You are a big help. It's okay, Mommy. Oh. Big girl na talaga siya. Ganyan siya. Dati, pag ganyan, yung may nahulog, may natapon. Mag-hysterical talaga ako agad. Yung sigaw ako, yung ganon, yung... Magano mo yan, nalaman mo. Gaganon talaga ako agad. As in, promise talaga. Sobrang OA ko talaga yung kapag may natapon na ganyan, may naano sa floor. As in, sobrang, emotional. Pero ngayon, ngayon, hindi na talaga. Tinanggal ko na talaga yung pagka-OA ko na. Hindi na pagka-OA. Siguro dahil sa... sa hormones, sa postpartum, yung sama-sama na. Pero ngayon, hindi na talaga. Binago ko na talaga yun pag may natapon na ganyan. It's okay, Mommy. Okay. Thank you, anak. Okay. Okay. Sabi ni Zoe, sorry daw. Hindi ko naman daw kasalanan.
Ano daw yun? Aksidente daw. Thank you, ate. O, kiss mo si mami dito. Ayun, binago ko na nga yun. Sabihin ko lang agad kay Zoe na kiss mo si mami. Oh, wait lang. Wait lang. Wait lang. Thank you, ate. You're a big girl now. Aray! O, alis ka na dyan. Okay, kain na ikaw doon. Ikaw na ako dun. Hindi. Kain ba ikaw doon? Ayun nga, sabihan ko lang si... Ang hirap. Sabihin ko lang si Zoe na kuha ng basahan, punasan. Punasan naman niya. Naintindihan naman na niya ngayon. Lalo na nung una, hindi. Pero ngayon, okay na. No, ate? End na natin tong vlog natin. Ako po, ituloy ko na lang bukas, guys. Busy na. Pag ganitong oras, busy na talaga. Kasi patulugin si Kenneth, kain sila. Huwag mo itulak si Ate Bing. Sit down ikaw, ate. Sit down. Sit down. Ipanik ko na si Kenneth kasi nauuna tong pumapanhik eh. Si Ken daw mag-end ng vlog natin, guys. Thank you all for watching. Please don't forget to subscribe to our channel. Bye, guys. Bye, Ate Zoe. Bye. See you next time. Bye.